Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayon, mag-uusap-usap muli tayo. Mga makabuluhang bagay patungkol sa politika. Maraming mga bagay tayong pag-uusapan. May in-upload ako kanina tungkol sa impeachment trial. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung naririnig nating security threat dyan sa Senado. Meron po akong sinubukang i-upload kanina pero nabura ko yung video kaya hindi ko magawa. Ulitin ko na lang ulit siguro. May paliwanag po lang natin yung sa security threat, yung mga nalaman natin. Pero bago pa man yan, sana po kayo po yung mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Magkausap-usap po tayo dito sa AJ Commentaries. Ngayon po, alam naman po natin na lumabas yung issue ng security threat na ang inaasahan o ang mga intel reports nila, ito yung nanggaling ata kay Director Matibag yung doon sa habang nagkakaroon sila ng Blue Ribbon consultative meeting o consultation meeting. Ano? Yung bigla siyang tumayo at pumunta doon sa mga senador. Ngayon ang sinasabi doon sa mga report ay natanggap sila mga intel reports na posibleng magamit yung sitwasyon, yung pagpasok ng mga, kasi pumapasok kung sino-sino sa Senado, no? Pinapapasok ng mga senador siyempre, nangangambang iba dahil 2,000 pa lang empleyado dyan sa Senado siyempre nga naman, hindi naman basta-basta dapat na ganun kaluwag, ano? Hindi dapat ganun kaluwag ang security dyan. Pero dahil nga hindi naman nila dinetalye kung ano talaga yung threat, kaya kina-question sila ni Senator Alan Cayetano, ang punto ni Senator Sharon Gatchalian, mabuti nang nag-iingat, no? Better safe than sorry. Kasi kasi merong mga grupo daw na nangihikayat mag-destabilize ng gobyerno, ano? Gusto nilang pabaksakin ng gobyerno, no? Kaya siguro nag-iingat lang yan sa mga salita nila, baka makasuhan sila ng sedition o inciting to sedition. Bagamat yung pangyayaring 3 araw na hindi sumipot ang grupo nila Alan Cayetano sa sesyon, matuturi siguro yung sedition kasi ina-abrupt nila, dinidisrupt nila ang flow o functions ng isang branch ng government. Tandaan po natin, ang legislative, ang Senado ay parte ng legislative branch. Kasama nila dyan ang lower house. At kapag hindi sila gumalaw, wala ring bills na maipapasa, walang bills na magiging batas, walang mangyayari, walang solusyon sa mga problema na kinakaharap ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayon po, dahil dun sa security threat at hanggang ngayon nag-aagawan ng liderato dyan sa Senado kung sino dapat sundin, 2 memo lumalabas, 2 instructions, hilong-hilo na yung mga tao dyan, pinipilit ni Alan na siya pa rin, bagamat kinikilala ng executive, ng House of Representatives, ng mga framers of Constitution, ganun din ang mga law deans ng iba't ibang university, ang mga dating Senate Presidents, kinikilala nila ay si Sharon Gatchalian. Ultimo Land Bank, ang kinilala ay si Sharon Gatchalian kasi Sharon Gatchalian ang pumirma ng sweldo ng mga empleyado, hindi si Alan Cayetano. Ngayon, hanggang kailan kaya ito magkakagulo? Kasi itong threat na to, mahirap pumupa to kung ganyan kagulo. Pero ang tingin natin dyan, kapag nagkaroon na, kung di man magkakaroon ng special session, pag nagkaroon na ng sigurado o tiyak na karagdagang tao o miyembro ang majority block nila Sharon Gatchalian. Ang balita natin, meron nga pang 13 pero hindi pa na-announce o baka daw nga 14 o 15 pa. Extreme na yung 16, kung sasama yung isang taong sinasabi nila, pero ang ugong-ugong ngayon buo na yung 13 at talagang mawawala na ng lakas si Alan Cayetano para humabol-habol pa dahil siguradong wala na siya kapangyarihan na Senate President kung may 13 na yung kabila. Paano pa habulin niya? Pero syempre, kaya siguro yan nagne-negotiate na nakikihati ng pirma. Gusto niyang magkaroon ng administrative o interim administrative arrangement between him and Sharon Gatchalian kung saan dual sa signatory sila. 2 silang pipirma sa mga mahalagang dokumento. Hindi natin alam kung target niya yun kasi alam niyang mawawalan siya ng kapangyarihan para may say pa rin siya, lalo na patungkol sa impeachment trial. Abogado yan,
presiding officer dapat, pero dahil nga sa pangyayaring napalitan siya, ngayon nga si Sherwin Gatchalian ang uupong presiding officer, pero dahil binago rin nilang rules noong June 3, posible sila mag-elect ng bagong presiding officer. Ang ugong-ugong nga possible si Pangilinan na isang abogado o kaya naman si Chis Escudero na isa ring abogado. Ngayon, yung security threat, kung pag-aaralan po at susubaybayan ninyo yung mga nangyari sa Senado, para bang may pattern na kaduda-duda Unang-una, nung May 11, biglang dumating si Bato, tapos biglang nagkaroon ng habulan muna, gulo muna, tapos May 13 ba yun? Yung biglang may putukan naman. Na ngayon, nalilinawan na agad kasi may mga investigasyon na yung DILG ata yung humingi rin ng tulong para nga naman hindi magamit ang kanilang lugar na an escape route. Kasi ang DILG nangangamba baka magamit yung lugar nila kasi dikit sila Ngayon, kaya nagkakaroon ng kaduda-dudang mga pangyayari kasi after ng putukan, syempre yung mga security kasi pinagbinyakan sinugod doon ng NBI, yung putukan naman parang walang kaputukan syempre naglaylo ang lahat, bumaba ang security, nakatakas ngayon. Bakit po natin ginamit yung salitang nakatakas si Bato de la Rosa? Sinasabi nila Alan Cayetano nasa Senate custody yan, nasa protective custody yan ng Senado. Nasa protective custody ka ng Senado, nakaalis ka ng basta-basta. Pero sabihin natin na ang katuwiran nila hindi nila kinikilala yung warrant of arrest. Di ba parang may obstruction of justice na doon? Pero ganun pa man, bakit po natin nabanggit o nasabing pagtakas? Escape. Bakit hindi yung sinasabi nila ngayong malaya siyang umalis at pumasok sa Senado nung si Alan pa yung Senate President? Kasi sa kanila rin ang galing. Natatandaan po ninyo, may binasang text message si Alan Cayetano galing daw di dun sa asawa ni De La Rosa. Nagpapasalamat sa kanya na dahil sa nangyari sa gabing yun, nagkaroon ng oportunidad ng kanyang asawang makatakas. Sa kanila nang galing yung salitang yan sa text nila na binasa ni Alan Cayetano. So, ngayon, syempre, iimbestigahan yan kung mayroon bang connection yan. Talagang mga sinadya yun, yung putukan na yun para mag-create ng chaos, magkagulo. Kaya nagkaroon na rin ng committee ng DOJ. Kaya gusto rin ata nilang ipatawag yung asawa para malaman, hindi para imbestigahan siya, kundi para makapagkuha rin ng mga impormasyon dahil unang-una, asawa siya, pangalawa. Yun nga, may mensahe siyang ganon. Ngayon, mas gugulo pa nga yung Senado nun. Paano kaya kung pumunta talaga yung director ng NBI doon, si Matibag, tapos nagkaputukan, baka lalong ibintang sa kanila yun. Kasi kaduda-duda na lahat na nangyari. Yun ang mahirap. Kapag may ibang mga grupo na ang pinoproteksyonan ay interest lang nila. Interest ng grupo nila, interest ng isang pamilya, hindi taong bayan. Excuse me po. Malinaw naman na sa sitwasyon ngayon, sabi nga ni Alan Cayetano, di umano, may Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. Sabi naman ni Senator Raffy Tulfo, hindi, may Senate of the Philippines lang. Siya kasi ay Senate of DDS. So talagang may faction, may dalawang grupo na alam mo, nakakapanlumo na yung nangyayari dyan sa Senado dahil hindi naman ganyan na mga kinalakihan natin mga senador. Ngayon, ang gulo-gulo mayroong ayaw bumitaw, kahit malinaw naman na kinikilala na yung isa dahil may jurisprudence namang sinasandalan. Meron sinasandalan mga presidents na nangyari na, mga nakaraan. Pero ayaw pa rin tanggapin. At ngayon nga, isipin lang po natin kung si NBI director ay pumunta doon at nagkaputukan. Ang alam pala natin mayroon pala silang bilin sa kanilang mga empleyado na huwag kayong mag-i-engage. Kasi huwag kayong maipagputukan. Kaya walang kaputukan daw yun Kaya daw yung mga tama nun sa salamin puro mataas Umaga parang walang tatamaang tao. Talagang gumawa lang siya, nag-create ng chaos. Pero iniimbestigahan pa yan. Hindi naman natin sinasabing yun mismo ang buong katotohanan. Ang sasabi natin, iniimbestigahan niya at yun yung mga impormasyong lumalabas ngayon.
Ano? So, maganda sana 'tong duktungan pero ititigil ko po muna 'to dito. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po muli. Sana po may natutunan tayong lahat. Mag-comment po sana tayo kung kayo may mga tanong para mapag-usapan natin. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment. Marami pong salamat sa inyo.